Mahina ng mamahaling supercar na Bugatti Chiron ang nagsauli sa Bureau of Customs ng sasakyang ipinasok sa bansa ng walang kaukulang dokumento. Patuloy naman ang paghahanap sa isa pang limited luxury car na nakunang bumabiyahe sa kalsada. Nakatutok si Chino Gaston. Nang tanggalin ng mga tauhan ang Bureau of Customs Intelligence Division ang car cover at mga karton na ipinatong sa kotseng ito, tumambad ng isang pulang Bugatti Chiron. Kotseng nagkakahalaga ng 160 million pesos bago pa ito mapatawan ng import taxes. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, isinuko na may-ari ang sasakyan na ilang linggo na ring pinaghahanap ng Bureau of Customs. Isa lang ito sa dalawang Bugatti Chiron na pinaghahanap ng ahensya dahil naipasok raw sa bansa na hindi dumadaan sa BOC. Alam nyo ba na ang Bugatti sa buong mundo 500 lang yung ginawa? Ang kulay asul na Bugatti Chiron inaasahang mahahanap din sa mga susunod na araw. Natanggap tayong mga information na merong dalawang expensive Bugatti Chiron na umaandar po sa ating mga kalsada dito sa Pilipinas, in which social media is nakaka-capture na po ito na may mga escorts pang and may mga bodyguards na kasama. Nakita po natin sa ating database na wala pong pumasok na ganitong mga klaseng sasakyan dito sa ating bansa. Base sa paliwanag na may-ari ng sasakyan, nabili lang din daw niya. Talaga? Eto, ano kayang update dito? Pero tignan natin yung sinabi ni Marcos. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. What? Sinabi mo yon? Sinabi niya pala yun, parang nakalimutan kong sinabi mo yon. Ulitin nga natin ang sinabi mo. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Ba't nanginginig ka habang sinasabi mo? Totoo ba yun? Pakinggan natin naman ang sinasabi ni Senator Tulfo. Umiiyak siya NIM 5448 ay lumilitaw na nakarehistro sa pangalan ng isang foreigner ang Bugatti Chiron ay isa sa pinakamahal na sasakyan sa buong mundo na nagkakalaga ng $3 million kada isa. Ulitin ko po, $3 million kada isa. Madami na pong nangyari mula nung araw na yun. Panoorin po natin video. Bugatti Chiron, yung backup niya G63 Mercedes Brabus. So chinek ko po yung presyo ng Bugatti Chiron. That's $3 million ang tag price. Ang tanong, nagbayad ba ng tax itong dalawang Bugatti Chiron ng tignan nyo to Tanong ko sa'yo, Tulfo. November 17 pa itong hearing na ito. Ano nang update ngayon? Ano nangyari dyan sa Bugatti? Tuloy. Kita sa kalye. Tingnan nila yung 2019 onwards, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Wala pa, walang record. Wala talaga. So therefore, ibig sabihin, ito po ay nakalusot. Ayon sa customs, mismo mga may-ari na sasakyan ang nagsuko ng mga luxury cars. Early as now, medyo kinukongratulate ko po ang Bureau of Customs for recovering one of the two Bugatti Chirons last February 9. Pero, Mr. President, bago nakamtan ang tagumpay na ito. November pa yun yung budget hearing, kinwestiyon mo. Tapos ngayon, ano na nangyari? February, ngayon lang February nyo kine-question ulit? Ano ba talaga? Sandamakmak na kapalpakan muna nangyari at nakapasok itong Bugatti Chiron nito nang walang record sa customs at narehistro pa sa LTO. Mr. President, I come before this chamber because of the irregularities that have been flagged to me regarding these Bugattis. Una po, nung ito ay tinanong ko noong Nobyembre kung nagbayad ba ng customs duties ang mga ito. Agad akong sinagot ng wala sa records ng Bureau of Customs na ito ay nagbayad ng duties and taxes. Wala naman pala sa record. Ano pang ginagawa nyo dyan sa sasakyan na yan? Ang dalawang Bugatti. They confidently told me that they looked at the records from 2019 onwards at wala daw talaga. Sa nakita niyo po kanina sa video. They said that before the Senate budget deliberations and they would not say that if they had no basis. Ngayon po, bilang pag-follow up ko sa nangyaring ito, dahil may nag-surrender na ng isang Bugatti, aking pong pinabak. Paano pala pag walang nag-surrender?
Nakakahiya kayo. Lahat kayo, pati ikaw. Nakakahiya kayo kasi paano pala pag walang nag-surrender? Hindi nyo makikita. Bureau of Customs, anong nangyari? President, sabi nyo, bilang na yung araw ng mga smugglers. Kailan pa to? Ron, check ang registration ng dalawang Bugatti sa LTO. Mm. Ang blue na Bugatti na may plate number na NIM 5448 ay lumilitaw na nakarehistro sa pangalan ng isang foreigner na si Tu Trang Nguyen. At ang pulang Bugatti na may plate number NIM 5450 ay nakarehistro naman kay Meng Junzu. Sa pag-aaral ng mga dokumentong pinasa nila sa LTO upang ito'y marehistro, may kita na itong dalawang sasakyan ay magkasabay Magkano kayong cut ninyo dito? Kayong mga customs? Na prinoseso. Pareho itong in-import ng Frebel Import and Export Corporation ng Bill of Lading ay may petsang December 24, 2022. At ito'y sabay na narehistro sa LTO noong May 30, 2023. Ngayon, May 2023. Paano ito narehistro sa LTO kung hindi ito nagbayad ng customs duties? Exactly. Ayon sa sinasabi ng mga nakapanayam natin dito noong Nobyembre. Salungat ito sa mga dokumentong sinumiti sa LTO kung saan may kambal na certificate of payment ang dalawang Bugatti na ito na in-issue ng Bureau of Customs. Noong December 27, 2022, nagbayad ng mahigit kumulang na 24.7 million ng Frebel Import ng customs duties ayon sa record na naisumiti sa LTO. Ang certificate of payment na ito ay pirmado ng customs collector na si Harold Agama at ng examiner na si Rosario De Leon. Sabi ng mga customs officials dito nung budget hearing, walang binayad. Pero ang sabi ng dokumento na pinasa sa LTO, meron. Sabi nung isa, walang binayad. Ang sabi ng papel, meron. Ang tanong, saan napunta yun? 24 or 26 million. Saan po nangyaring himala, Mr. President? Noong panahon na ito, 2022, ang Customs Commissioner ay walang iba kundi si Yogi Filimon Ruiz. Okay, Yogi Filimon Ruiz. 2022. Tingnan nga natin. Sino ba yung ano dyan? Ayan. Yogi Filimon Ruiz. Yan. Lakihan natin. Siya po ang commissioner noong 2022 nung na-acquire or na-smuggle yung sasakyan na yan at na-rehistro. Okay? Mamaya, tignan natin. Ito muna, tuloy muna natin kay Idol. Kay Idol pala, Idol. Kukuha ang balita na maluwag ang customs sa mga information or importation ng sasakyan noong mga panahon na yon. Sa madalit salita, maluwag as in, maluwag ang smuggling. At sino naman itong si Yasser Abbas, na Director for Imports and Assessment Services ng Bureau of Customs? Sa kanya dumadaan ang pag-approve ng mga pumapasok ng mga sasakyan. Ano ang nangyari dito? Mr. President, sanga-sangang problema po ang nais ko mabigyan diin ngayong araw. Una po, ang smuggling. May kita po natin na may nakagawa ng paraan para mag-import ng mga luxury vehicles nang hindi nagbabayad ng karapatang buwis. Ayon sa kaduda-dudang certificate of payment na sinabit sa LTO, 24.7 million lang ang binayaran ng kada Bugatti owner. Pero kung i-compute ito, mahigit 207 million kada Bugatti ang estimated duties and taxes na dapat sana nakolekta ng gobyerno. Okay. Ang dapat na tax pala niyan, bawat Bugatti, 207. Pero ang naibigay, di umano na tax ay 24.7. Ang laki ng discrepancy. Ibig sabihin, naluging gobyerno ng 183 million pesos kada sasakyan. Or a total of 366 million pesos ang nalugi. Okay, ang tanong, kanino kaya napunta yung 24.7 million? Okay, akin yung 24.7 million yan. Okay, sige na, pwede na. Pasok mo yan. Di ba? Instead na may mapupunta sa pondo, kaban ng bayan, walang napunta. Saan kaya napunta yung 24.7? Kaya wala talaga mangyayari sa bansa natin pag ganito. Kung tunay, corruption at kung tunay ang mga dokumentong sinumiti nila sa LTO. Tinawagan po namin ulit ang customs tungkol sa certificate of payment na ito. Ang sagot po ng customs kaninang umaga sa amin ay doubtful daw po sila sa legitimacy ng mga dokumento na sinabit sa LTO. Okay. So, maputol tayo dyan ha.
Sa makatuwid, ayon sa investigasyon ni Idol, pumasok ang sasakyan sometime in 2020 sa pamumuno ni Yogi Ruiz Filimon na appointee ni Marcos. Ayan, appointee ni Marcos. Ang tanong, paano nangyari na nakalusot yung ganyang dalawang sasakyan na hindi nagbigay ng customs and duty tax, which is supposed to be 207 million kada Bugatti. Alright? Ngayon, ang sinasabi ng customs at that time at hanggang ngayon, pinapakita nila yung dokumento na nabayaran daw ang duty tax nung Bugatti na yan. 24.7, dalawang Bugatti yan. So, nalugi ang gobyerno natin dyan. Ang tanong, sabi nung LTO, sabi nila duda sila sa dokumento. Ibig sabihin, wala talagang pumasok sa database ng customs na 24.7 million pesos as duty tax. Bukod sa walang pumasok na 24.7, lugi pa. Kasi supposed to be 207 bawat Bugatti. Ngayon, puntahan natin. Sino ba itong Yogi Ruiz na ito? Commissioner at this time. Basically, appointee siya ni PBBM. Bago siya naging BOC, nagtrabaho bilang PDEA. Ayan, Regional Director ng PDEA. For 7 years sa iba't ibang region niyan nationwide. Kung siya ay na-assign, ito yung kanyang na-highlight na priorities niya, Una dito ay zero tolerance. Ayan zero tolerance for drug smugglers. Ayan Remember, pag smuggling, hindi lang agri, pati drug. Ayan. Curb gun smuggling. Okay. So, dito nung time na to, pinapakilala ko lang si Yogi Ruiz in relation doon kay Boying Rimulya. Ngayon, etong sasakyan na naman. Kasi nabanggit ni Senator Tulfo Yogi Ruiz. Panahon ni Yogi Ruiz, nung nagkaroon ng ganitong may pumasok na dalawang Bugatti na underpaid yung duty tax nung sasakyan na yun. Merong nag-question kay Yogi Ruiz. I don't know from anong pahayagan ito. Pero kinwestiyon dito yung modus operandi ng smuggled onions from India. So ang date nito ay Feb 13, 2023. Kung titignan natin, itong last na ni Yogi Ruiz ay Feb 10, 2023. So kung may mga kaduda-dudang mga katanungan or gawain itong si Yogi Ruiz, ang tanong natin dito, hindi kaya pinalitan na si Yogi Ruiz, pinalit si Rubio, Feb 10 hanggang present, hindi kaya pinalitan para hindi na ma-question, hindi na accountable sa mga questionable na ito. Remember, dalawang Bugatti, malaki ang ang discrepancy ng tax doon, malaki ang kinalugi ng bansa natin doon sa tax pa lang na yun. So ang question dito, bakit kaya wala na si Yogi Ruiz? Bakit hindi siya imbestigahan? At bakit kung talaga ka Senator Tulfo, ipatawag mo itong si Yogi Ruiz diyan sa sinasabi mong kine-question ninyong Bugatti na yan. Dahil eto sa panahon ni Duterte, wala nang ganyang mga question. Wala nang ganyan mga ang daming mga imbestiga. Napatunayan na nga Ano pang iimbestigahan ninyo? Tignan nyo ang panahon ni Duterte, ano bang ginagawa niya sa mga ganyan? Yan
Ito ay isang ehemplo na maiiwasan natin yung smuggling, yung corruption sa pamamagitan ng pagpapakita ng example. Ngayon, ang tanong namin, asan na yung Bugatti na yan? Samantalang ito, tignan nyo. Ito, kay Duterte, anong ginawa sa mga ganyan na smuggled car? Mamahalin. Mga ano yan? Porsche, Mercedes. Mamahalin. Anong ginawa? Ayan no. Jaguar, Range Rover. Ano mga yan? O diba? Ano? Imbestiga kayo ng imbestiga. Wala na naman kayong ginagawa. O tingnan nyo ngayon o. Agoy. Sayang. Oh, ito pa, ibang date din ito. Baka naman sabihin ninyo na, hindi, Jojo, sa umpisa lang yan. Papogi lang ni Duterte yan, sa umpisa lang yan. Oh, ito, 2021, bago pa siya matapos ang kanyang termino. Oh, ito, hindi lang umpisa yun. Hindi lang yung sinasabi, hindi, sa umpisa lang yan, pero hindi rin naman niya na-maintain. Oh, ito, anong date nito? Tingnan natin, anong date nito? June 18, 2021. Tingnan natin. Halos 60 million pesos na halaga ng luxury o mamahaling mga sasakyan ang sinira ng Bureau of Customs. Tinangkaraw ang mga itong ipuslit sa bansa bilang mga murang sasakyan. Nakatutok si Rafi Tima. Ilang minuto lang ang tumataginting na 30 milyong pisong halaga ng McLaren sports car na yan. Naging scrap metal na lang. Isa lang yan sa 7 luxury cars na kinabibilangan din ng Bentley at Porsche na nasabat at sinira ng BOC dahil misdeclared umano at tinangkang ipasok bilang murang sasakyan. Hindi na namin pinapayagan makuha pa ng importer yung minisdeclare nilang shipment. Especially itong mga to luxury vehicles kasi that means that they can afford to pay tax naman kung kaya nilang bumili ng ganyan, pero talagang tinatakasan nila. 58.55 million pesos ang kabuuang halaga ng mga sasakyang sinira, kabilang na ang 14 na sasakyan sa Port of Cagayan de Oro. Kasalukuyan pa ro dinidinig sa korte ang kaso ng mga ito laban sa mga importer ng sasakyan. Taon-taon, 20 hanggang 30 billion pesos umano ang nawawalang kita ng pamahalaan dahil sa motor vehicle smuggling. 350 lang na ganitong McLaren 620R ang ginawa sa McLaren, wow! Kaya sa pagsira ng isang ito, ang bibihirang sasakyan, lalo pang nabawasan. Wow. Ang patuloy na pag-smuggle ng mga ganitong sasakyan, patuloy umanong may mga nagsusubok pang makalusot. Pero babala ng BOC, ganito rin ang sasapitin ng mga magtatangka pa rin magsagawa ng luxury car smuggling. Sa laki ng halaga ng mga sinirang sasakyan, pinag-isipan din naman daw ng BOC kung pwede na lang itong pakinabangan. Pero sa huli, mas maigi raw na maipakita sa mga smuggler kung ano ang kahantungan ng smuggling. Kasi tayo na example na to, mapipilitan to mga importers na to na mag-declare ng tama at magbayad ng tamang buwis. Pay the right taxes, follow the rules. Itinanggal na nila yung PACC under Greco Bellica. So ito, yan ito kasi yung lesson dyan. Ang sabi, taon-taon nawawala yung malaki ang nawawala sa kaban ng bayan. Bakit? Undeclared, nakakapasok, nakakapuslit, ang binibigyan lang ng halaga dyan, yung nasa customs. Yung mga tao na andyan, yung mga kasabwat sa smuggling, pati na yung president, sino pa ba, di ba? So taon-taon, nalulugi ang taong bayan yan. Anong sabi yan? Yung 2021 na yan, yung pinakita kong video na yan. Gusto nilang mag-set ng example para hindi na pamarisan. Kailan yung huli na merong ganyang binuldozer or pinitpit na sasakyan? Kailan? Panahon ni Duterte. Ngayon, sabi mo Marcos, bilang na ang araw ng mga smugglers. Paano mo patutunayan hanggang salita ka lang? Ano nangyari? Bugatti, November last year pa nakita na meron undeclared tax, duty tax yan. May inconsistency, November pa. Anong petsa na ngayon? Hindi ba dapat binubulldozer nyo yan? Kasi kaduda-duda para maipakita ninyo sa taong bayan
na ikaw ay sincero sa paglaban sa smuggling. So ano nang mangyayari? Abay, meron pang susunod na papasok dyan. Mga McLaren, mga Mercedes, Lamborghini, mga ganyan. Kasi hindi naman napipitpit eh. Ikaw ba naman mapitpitan ng Bugatti? Abay, kung magpapasok ka ng Bugatti sa Pilipinas, I'll make sure na magbabayad ako ng tamang buwis. Kasi kung hindi, pipit-pitin yun. Abay, sayang yun. Bugatti yun. Pero, as long as hindi mo yan nagagawa, Mr. President, isa kang weak at walang kwentang Pangulo dahil hinahayaan mo. Tinapos na ang smuggling. Hindi naman tinapos na 100%, pero nag-set ng example ang Pangulong Duterte na kapag ikaw ay mag-smuggle ng sasakyan at hindi mo ito binibigyan ng tamang buwis, mapipit-pit ang sasakyan mo. Kung hindi ka magseset ng ganyang example, wala na. Tinapos na sana, wala na sanang masyadong smuggling ng sasakyan nung panahon ni Duterte. Nagsibalikan na sila ngayon dahil wala nang napipit-pit na sasakyan. Ang tanong ngayon, paimbi-imbestiga pa kayo dyan sa Senado, ikaw Rafi Tulfo, no? Ano nangyari? November pa yan. February na ngayon, magmamarch na ano na. Halalan na naman. Grandstanding na naman kayo. Ang tanong, nasaan yung Bugatti ngayon? Pakita nyo nga sa amin na kung talagang questionable yan at hindi babayaran yung tamang buwis dyan, pit-pitin nyo na yan. Pisunin nyo yan, bulldozerin nyo yan kasi pakita nyo sa amin na totoo kayong lumalaban sa smuggling. Otherwise, it's the same as the sugar smuggling, onion smuggling, rice smuggling, pare-parehas lang. Hindi yan talaga matatapos. Yan talaga ang pamumuno ng Marcos administration ngayon. And nakakalungkot lang talaga. Kasi hanggang salita lang talaga kayo. Sasabihin ninyo, tapos na yan, bilang na yung araw, okay na tayo, ang peace and order natin, bumaba ang bilang ng krimen natin, pero ang mga durugista nagsibalikan, hanggang salita lang talaga kayo. Diba? So, prove to us, i-prove ninyo na meron talaga kayong ginagawa, hindi hanggang salita lang. Ngayon, itong si Senator Tulfo, mabibilib kami sa'yo kapag ifa-follow up mo ito at hindi mo uulitin yung ginawa mo dun sa PCSO na bigla kang nanahimik. Hanggang ano lang, grandstanding kayo. Eto, kini-question mo, 24.7, dapat 207 per Bugatti, ganito kini-question. Anong petsa na ngayon? Naantay namin na yung sa PCSO, nanahimik ka, Senator Tulfo. In fact, kahit nga si Senator Amy, kulang ng push. Kulang kayo ng ano. Alam mo yun, nakita nga ninyo, harap-harapan nagsinungaling sila sa inyo. Anong ginagawa nyo? Contempt na ninyo. Yung Unyate at Attorney Abad na yan, harap-harapan nagsinungaling. Sinungaling eh. Bakit hindi nyo kinontempt? Sila Ka Eric, Loren Badoy, sila lang ang pwedeng makontempt. Sino pa? Yung sila Alabata. Ano kayo eh? Alam mo, pati si Garbin, sabi niya, never naming nakita si speaker. Nadulas si Unyate. O di, contempt na yung mga yan. Ang problema sa inyo, imbestiga kayo ng imbestiga, pero nakita na harap-harapan kayong ginugoyo at pinagsinungalingan. Patawa-tawa pa kayo kahit si Senator Bato, sabi ni Senator Bato, di ba? Yung tawa mo na yan, nadulas ka, sabi niya kay Attorney Abad. Pero wala naman kayong ginawa. Wala kayong ginawa. Inayaan nyo lang. Nagtawanan lang kayo doon. Sa anong silbi niyan? Kaya dapat hindi kayo hanggang diyan kasi isipin lang namin na ano lang kayo, grandstanding at syempre malapit na yung election. Hindi namin malayong isipin yun. Hindi nyo kami masisising mag-isip ng ganun kasi ano to? Dog show na nakita ninyo, napatunayan ninyo
Paulit-ulit yung sinasabi, remember, under oath ka, under oath ka, under oath ka. Lagi niyong nire-remind, hindi nagsinungaling kahit under oath. Wala din naman nangyari. So ano yun?